Marami sa atin, minsan naging libangan ang paglalaro ng gagamba. Isa ka rin ba sa mga nanghuli at nangolekta nito? Pero ibahin nyo ang nakilala naming spider lover na umaabot lang naman ng halos 100 ang inaalaga ang gagamba. Ang ibang gagamba naman, isinasali pa sa mga laban. Pero ngayong pandemya, kasabay ng online sabong ng mga manok, nakipagsabayan rin daw ang online sabong ng mga gagamba. At ang taya raw dito, umaabot ng 100,000. Itong Lunes, inabutan naming nagkukondisyon ng mga alagang gagamba si Adam Kaleha. Naghahanda si Adam para sa isang friendly game o tinatawag na ulutan laban sa gagamba ng kaibigan si Dave. Aakalain niyo bang pati sila pinapainom din ng bitamina? Ano naman laman yun? May mga gamot po ito na pang vitamins, steroids. Tulad ng ibang match, tinitignan rin daw ang build ng katawan ng maglalabang gagamba. Ang gagawin po niyan, titingin-tingin ka po sa mga kalaban mo. Titignan mo sila kung, ito, pwede ba to? Pwede ba to dyan, brother? Gano'n mo. Titignan nila kung pasok ba sa gagamba nila. Titignan nila yung haba ng ganamay, yung katawan, yung lapad. Pagmamatch, ano? Magmamatch po sila. Tinatawag na Derby G ang mga gagambang panlaban ni na Adam at Dave na galing pa raw sa iba't ibang probinsya. Ang June, July po talaga ang season ng gagamba sa mga bukid, sa mga Masbate, Jensan, ganun po talaga. Sa isang customized ring o tinatawag na gradas, sinimulan ang laban ng dalawang gagamba. Nung bata ako, hilig ko rin talaga yung pag-aalaga ng mga gagamba. Oo, ngayon lang uli ako makakita. Labanan ng dalawang gagamba, actual. Ay, wala na. Si Mang Michael Aguilon, na kilala sa tawag na Mike Stick, dumadayo naman sa iba't ibang lugar para makipag-ulutan. Nang magtagal, mismong siya na raw ang nag-oorganisa ng derby ng mga gagamba. Usually, nung araw, puro gagamba lang dito ginagamit namin. Ito yung Tagalog gagamba, yung sa Luzon yun eh. Matatapang kaso maliliit. Yung mga galamay nila may ikli. Kumpara mo doon sa gagamba ng Cebu, Jensan, hanggang sa na-discovery ang Masbate. Maging ang kanyang anak na si Kay, nahilig na rin sa pagtitrain ng gagamba. Mga kapalataan pang hinihintay natin, panoorin na natin yung 3, 2, 1, go! Next fight po kay Kuya Robotic po versus po kay Kuya Jackie. Grabe, ang bakbakan! What an incredible fight! One down! Katunayan, madalas din itong content ng kanyang online vlog. Kasi kung hindi kami lalaro, hindi makikilala si Hola Kapaleta. Ayun, dayo na naman kami kung saan-saan labanan. Pero ngayong pandemya, nagkaroon rin daw ng Spider Derby online. Kung saan pwedeng ba panood sa mga social media platform ang mismong laban. Tulad ng online sabong, pwedeng tumaya bago magsimula ang laban. Kumpara sa ulutan, mas malaking pera na raw ang pinag-uusapan sa online derby na umaabot pa sa daang-daang libong pisong pustahan. Ang tanong, pinapayagan ba ng otoridad ang pustahan sa labanan ng mga gagamba? Sabi ng Philippine National Police, illegal ito. Lahat po ng klase ng laro o game, basta po ito ay may hinahaluan na po ng pustahan in any form, whether pera po o any article of value, ay considered na po itong illegal gambling under PB 1602. At lahat po ng na individual na mahuhuli na engage sa any forms of illegal gambling ay may kakaharapin pong kaso. Katunayan, sa mga nakalipas na taon, ilang operasyon ng sabong ng gagamba ang sinalakay ng mga otoridad. Taong 2016, nag-aalaga naman ng iba't ibang uri ng gagamba si Arvil Latao. Sa ngayon, meron na siyang halos 100 piraso ng gagamba. Una kong gagamba na nasa 5 piraso yung malalaking gagamba. Then doon nagtuloy-tuloy na. Ito yung mga pang-derby na gagamba. Galing ito sa Cebu. O, ginagamit ko rin sa vlog. Ito yung mga pinaglalaban ko sa vlog ko. Matatapang sila eh.
Ito yung undescribed species pa ng gagamba dito sa atin. May 5 ako na nasama dito sa collection. Ito yung tinatawag na samon. Endemic lang siya o nakikita sa Isabela, Cagayan, or Ifugao, even in Nueva Vizcaya and Ecija. Mula 50 pesos hanggang 1,000 pesos ang halaga ng binibili niyang gagamba. Iba yung satisfaction Iba yung feeling pagka lalo na, ayan, magandang tingnan, nahahawakan din mga gagamba ko. Hindi rin daw biro ang gastos para sa mga bahay, pagkain at bitamina ng mga alaga niya. Magastos din kasi yung bahay nila Ang tawag doon pahamugan yung bahay nila. A month, nagre-range yung gastos ko from 1,000 to minsan umabot 3,000 Kalaban natin si Boss Bal. Isinasali rin niya ang mga ito bilang content sa kanyang channel. So nagko-content kami, nagko-collab. Yung gagamba niya laban sa gagamba ko. So friendly fight lang 'yan, walang money involved. May fulfillment pagka parang iba yung pakiramdam pag nanalo ka rin Pero hindi lahat ng kolektor sa lokal kumukuha ng gagamba. July 2021, naharang ng Bureau of Customs sa NAIA ang iba't ibang klase ng wildlife gaya ng tarantula, alupihan at mga gagamba. Idineklara ang parcel na naglalaman ng mga plastic teaching material. Pero nang buksan, naglalaman pala ito ng 25 tarantula, 5 alupihan, 12 spiderlings at 2 black spiders. September 2021, nasabat naman ng Bureau of Customs ang 809 spiderlings at 17 na adult spiders. Nakalagay ang mga ito sa 3 air postal parcels sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ang mga parcel, idineklarang mga figurines at mga gamit na mula sa Poland. Yung mga ganyan kasing exotic animals and insects, hindi normal natatagpuan dito sa ating bansa. Regulated yan ng ating pamahalaan kasi nagdadala yan ng iba't ibang klaseng sakit. Sabi ng tagapagsalita ng BOC, maaring makulong ang sinumang magtatangkang maglabas o magpasok sa bansa ng exotic na mga insekto at hayop na ipinagbabawal ibenta. Sa ilalim ng batas mismo ng Bureau of Customs, maaari silang patawan ng parusa ng pagkakakulong, na po pwedeng humigit kumulang lumampas sa 6 na taon. May mga uri rin daw ng gagamba na hindi pa rin napag-aaralan ang conservation status. Paalala ng ahensya, mahalagang manatili sa kanilang habitat ang mga gagamba. Pwede po nilang isurrender ang mga nahuling gagamba dito sa Biodiversity Management Bureaus para sa kami ang tamang opisina ng mga nangangalaga ng mga ito at magdedetermine o titingnan namin kung ito pa ay pwede pang i-release sa wild. Base sa pag-aaral na isinagawa ng National Research Council of the Philippines noong 2016, 96% sa mga gagambang ginagamit panglaban sa mga derby ay reproductive female spiders. Ito ay may ecological impact sa sinasabi, hindi lamang sa populasyon ng gagamba, kundi na rin sa populasyon ng mga animals na kumakain na rin ng mga gagamba. Bawat hayop at insekto tulad ng mga gagamba, may mahalagang papel sa kalikasan. Kaya dapat lang naalagaan at hindi lang basta pinupustahan. Bawat hayop at insekto tulad ng mga gagamba, may mahalagang papel sa kalikasan. Kaya dapat lang naalagaan at hindi lang basta pinupustahan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.